Balikan po natin ang ulat tungkol sa pagguho ng pundasyon ng tulay sa Valenzuela City. Na-recover na po ang isa sa mga biktima. Live mula sa Valenzuela City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, kasalukuyang inaahon ang bangkay nitong si Rodel Pugoy. Siya yung isa sa dalawang namatay dito sa pagguhungan ng pundasyon ng tulay dito sa sitio Libis sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela City. Nahirapan sila, Jessica, dahil kinailangan mo nang tiyakin unti-unti yung napakalaking tipak ng adobe na tumabon sa bahay nitong si Pugoy at salitan may ginamitan nila ng yung heavy equipment, yung tinatawag nilang concrete breaker at gagamitan ng mano-mano, gagamitan ng jackhammer at ngayon nga makalipas ang halos 12 oras na pagkakabaon sa guho ay nabawi na nila ang bangkay nitong si Pugoy. Nakadapa ito at nadaganan ng isang malaking piraso ng kahoy sa kanyang likuran. At ito, hanggang ngayon nakaipit pa yung bahagi ng kanyang paa dito sa ilang mga piraso pa ng yero. Pero anumang sandali nga mula ngayon ay mayaahon na itong bangkay, itong si Pugoy, Jessica. Okay, banggitin lang natin, Ivan, na sadya po naming binablur ito pong mga imaheng inyong nakikita sa inyong TV screen dahil malubha po o sensitive po ito. Gawa po ng may kababayan po tayong namatay dyan sa pagguho ng pundasyon ng tulay na yan sa Valenzuela City. Ivan, alam ko may isa pang bata. Yung bang bangkay nung bata na-recover na rin? Yes, Jessica, madali nilang nabawi yan. I think as early as this morning nakuha agad yung bangkay ng bata. Pero yun ang kinamatay ng Jessica ay drowning daw habang papatakas yata o papaalis mula dito sa guho. For some reason napunta sa isang malalim na bahagi ng pagragasa ng tubig at doon nga nalunod. Nakaburol na ito dito rin sa isa sa mga punerarya sa Valenzuela. Samantala, Jessica, yung iba naman, yung anak nitong isa sa mga namatay, si Rodel Pugoy, ay nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development. In shock daw itong mga bata at pilit dinedebrief pa hanggang sa mga oras ito ng mga social workers ng lungsod, Jessica. Okay, so Ivan, ito na yung last na victim na kailangan i-recover dyan sa pagguho na yan, tama? Jessica, bali ang casualty count natin, 2 ang patay at 3 nasugatan dito sa insidente ng pagguho sa Valenzuela, Jessica. Okay, moving forward, ano ang gagawin ng mga otoridad dyan sa mga nakatira? Kasi kung yung pundasyon mismo ng tulay ang bumagsak, paano pa yung ibang parte nito? Baka may nakatira rin sa ilalim nito o yung mga pwedeng babagsakan ng ibang parte pa ng tulay? Tama, Jessica. Definitely meron mga puwersahang tatanggalin mula dito sa lugar na ito. Flourishing community just to, Jessica. At least 2,000 families ang nakatira dito. Although ang ililikas initially yung mga malapit dito sa mismong pundasyon na bahagi ng pundasyon na gumuho. At ultimately, ang objective ng lungsod ay ma-clear ito totally. Although wala pang malinaw na plano tungkol dito dahil hindi nga madali mag-relocate ng 3,000 pamilya mula sa kanilang tinirahan sa nakalipas na 4 na dekada, Jessica. Okay, pero immediate at urgent yan dapat dahil meron ng mga nasawi at meron ng mga nasugatan, hindi na dapat antayin pa, no? Ivan, kailangan gawa na yan ng mabilisang evacuation para wala nang masaktan at mapinsala pa. Tama ka dyan, Jessica. Definitely, sa tingin ko dito sa lugar rito, hindi talaga siya habitable. Dahil talaga napakadelikado at tulad nga ng ulat din ng ating kasamang si Julius Segovia kanina, nasa ilalim ito ng mga transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya safety-wise, definitely hindi ito dapat tinitirhan ng mga tao. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Ivan Mayrina.